Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na umakyat na sa 4 ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa digmaan sa Israel. Hindi muna siya pinangalanan dahil kailangan munang ipaalam sa kanyang mga kaanak ang nangyari. Kasabay niyan, dumulog naman sa mga otoridad ang mga kaanak ng isang Pilipina sa Jordan na pinatay at ginahasa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, lumapag sa NAIA ang eroplano mula Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, Israel. Sakay nito ang 16 na overseas Filipino workers na sa wakas ay napagbigyan ng ma-repatriate. Ilan sa kanila napilitang mag-resign, gaya na lamang ni Mylene. Hindi ka pwedeng lumabas kasi naririnig mo sa labas yung barilan. Bukod sa barilan, yung sabog dito, sabog doon, sirens. Sabay-sabay yon. So, kinakabahan po ako, nanginginig sa takot. Nag-message na po ako sa family ko na, anak, mahal na mahal ko kayo, ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin, mahal na mahal kita. Si Kathleen naman, aminadong nahirapang iwan ang kanyang among may demensya. Nung time na po naaalis ako, nakita po niya nung gabi, sabi niya, "Are you going sa day off?" Sabi niya dun sa anak niya, kasi nandun na po yung anak niya, "Don't allow her, kasi mag-isa lang ako dito." So yung gabi pong yun, nag-breakdown na ako sa room ko, and then in the morning, sabi ng anak, "You have to say goodbye." Bibigyan ng bawat isang repatriate ng 5,000 pisong ayudang pinansyal mula sa DMW, OWA at DSWD. May tulong pangkabuhayan at scholarship din mula sa TESDA at DSWD, habang ang DOH naman ay tututok sa kalusugan at sa psychosocial counseling. Nauna nang nakauwi ang 18 estudyanteng Pinoy mula sa Ashkelon na malapit lamang sa Ground Zero na Gaza Strip. Si Matthew, bakas pa ang trauma. Nabigla po kasi kami na holiday po yun sa Israel. Then binigla po nila kami na bombahin, tapos lumuso po yung mga terrorists, kaya po medyo takot din po kami during that time. Dahil dun po sa gera medyo na-trauma po kami, halos lahat po sa amin dito nakakarinig lang po ng sound is parang napapraning na po kasi po dahil sa nangyari. Sabi ni Pampanga PDRRMO Chief Angie Blanco, nagtalaga ng monitoring team ang provincial government para sa mga kabalin na nasa Israel, kaya agad natunton ang mga estudyante. Gumugulong na ang post-war psychosocial intervention ng Pampanga para sa kanila. Yun nga lang, kung may mga nakauwi, isang Pinoy ang kumpirmadong nadagdag sa nasawi sa gitna ng gulo sa Israel ayon sa DFA. Pang-apat na siya sa kabuang bilang ng namatay na Pinoy sa gyera. Hindi na muna pinangalanan ng ahensya ang Pinoy na nasawi dahil na rin sa hiling ng pamilya nito. Pero sigurado raw na tutulungan ng gobyerno ang naulilang pamilya ng OFW. Dahil sa patuloy na gyera sa Israel, idineklara ni Pope Francis ang October 27 bilang Day of Fasting, Penance at Prayer para sa kapayapaan. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, mangyayari para sa anak ko. Labis naman ang hinagpis ng ginang na ito habang yakap ang litrato ng kanyang OFW na anak na si Mary Grace. Natagpuan si Mary Grace na walang buhay sa basement ng bahay sa pinagtatrabahuhan niya sa Jordan noong October 12. Ang Pinay, pinahirapan pa raw bago patayin. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubong kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang pumatay kay Mary Grace ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Sabi ni OWA Administrator Arnel Ignacio, sa October 21 nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan lahat. Sasalubungin po, ihahatid po sa inyo. At lahat po niyan, ang chinecheck ko na lang kung siya po ay active na member ng OWA. Opo. Pina-aresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Nangako ang OWA ng tulong sa mga naulila ni Mary Grace. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.